Narito na ang pinakamainit na balita ngayong tanghali. Libo-libong Muslim dumagsa sa iba't ibang moske sa Metro Manila ngayong pagtatapos ng Ramadan. Pasok sa trabaho ng mga lokal na pamahalaan sa Kalakang, Maynila. Paaagahin na. Kibuloy, hindi nagtatago, nasa Pilipinas pa rin ayon sa kanyang legal counsel. Today in Metro, mga militante sumugod sa Japanese Embassy sa lungsod ng Pasay. Sa MBC TV correspondents, e-bike rider, patay sa pamamaril sa lungsod ng Iloilo. Sa MBC TV Sports, De La Salle University, tinalo ang UE sa 5-set thriller. Star player Angel Canino hindi pa rin nakapaglaro. At sa Showbiz Spotted, Regine Velasquez, aminadong hindi pa niya panahon para maging national artist. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, dumagsa ang libu-libong Muslim sa iba't ibang moske sa Kalakang, Maynila para ipagdiwang ang Idil Fitr o yung pagtatapos ng Ramadan. Bilang pagkikisa sa pagdiriwang, namigay rin ng libreng lugaw at tubig ang Manila Police Station 14. Ang detalye sa mga dinagsang moske ngayong religious holiday, tutukan sa report ni Aliyah Ikatlo. Maagang nagtipon-tipon ang libo-libong Muslim para sa morning prayer sa Golden Mosque sa Globo de Oro Street, Quiapo, Maynila. Ito ay kasabay ng pagdiriwang ng Idil Fitr o pagtatapos ng Ramadan. Ayon kay Manila Police District Station 14 Chief Lieutenant Colonel Romeo Estabillo, higit 5,000 ang dumalo para sa sama-samang pagdarasal sa Golden Mosque. Bilang pakikisa sa pagdiriwang ng Idil Fitr, nagsagawa rin ng outreach program ang MPD Station 14 at namigay ng lugaw at inuming tubig sa mga kapatid nating Muslim. Samantala sa lungsod naman ng Taguig, napuno ng mga mananampalataya ang Blue Mosque sa Barangay Maharlika, Taguig City. Ayon sa liaison officer ng mosque, higit 10,000 ang nakiisa sa kanilang morning prayer. Kaugnay nito, isinara ang ilang kalye malapit sa Blue Mosque kung saan nakapwesto ang mga tao. Sa lungsod ng Marikina, humigit kumulang 1,000 katao naman ang nagtipon sa moske sa Barangay Tumana para sa pagtatapos ng isang buwang pag-aayuno para sa relihiyong Islam. Para sa MBC TV Network News, ito si Aliyah Ikatlo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ililipat na sa mas maagang schedule ang pasok sa trabaho ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Ito'y matapos ipasa ng Metro Manila Council ang resolusyong mag-a-adjust ng working hours sa alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Nakasaad sa Metropolitan Manila Development Authority Resolution No. 24-08 ang pagpapatupad ng pinaagang schedule ng trabaho bilang tulong sa pag-decongest ng traffic sa Kamaynilaan. Layo nitong iiwas ang pasok ng mga LGU sa karaniwang 8 to 5 na schedule ng mga nag-oopisina sa mga pribadong kumpanya. Kaugnay nito, hinimok ng Metro Manila Mayors ang mga opisina ng national agencies na nasa NCR para ipatupad din ang parehong schedule. Inirekomenda rin ng mga alkalde kay Pangulong Bongbong Marcos ang pag-i-issue ng executive order para sa nasabing mungkahi. Kaugnay niya, nakadepende sa mga employer ang adjustment sa pasok ng mga empleyado ngayong panahon ng tag-init. Ito ang iminungkahi ng Employers Confederation of the Philippines bilang tugon sa panawagang bigyang seguridad ang mga manggagawa ngayong mainit ang panahon, lalo't case-to-case basis umano ang sitwasyon ng bawat kumpanya at trabaho. Ang mga detalye sa balitang yan, ihahatid ni Nicole Lopez. Nakadepende na sa mga employer ang ipatutupad na adjustment sa pasok ng kanilang mga empleyado ngayong tag-init. Ito ang tugon ni Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz Luis Jr. sa gitna ng panawagan ng kilusang Mayo 1 na bigyang seguridad ang mga manggagawa sa matinding init. Ayon sa labor group na KMU,
Dapat nga rin daw magpatupad ng extended breaks ang gobyerno at employer para sa kaligtasan ng mga manggagawa. Ngunit sabi ni Ortiz Luis, hindi pare-pareho ang sitwasyon sa iba't ibang kumpanya mula sa kanilang physical setup at ang biyahe ng mga manggagawa. Kaya't nasa kamay na ng mga employer ang papatupad ng mga adjustment. Sabi ko lang, pabayaan nila, bigyan naman ng konting credit sa mga employers that they know what to do. Hindi lang mamandate na mandatory na gagawin ganitong oras, ganitong oras. Iba-iba sitwasyon eh. Iba-iba sitwasyon. Iba-iba rin yung lugar ng place of work. So, pabayaan nila. Sabi ko nga sa'yo, napakarami ng regulasyon sinusundan ng mga kumpanya. Natataronda na tuloy sa dami ng ano. Sa totoo lang, may mga legal liabilities pa mga kumpanya pag sila nagpabaya. Dagdag pa ni Ortiz Luis, mas dapat nga raw bigyang pansin at tulong ang informal workers na walang employer na nabababad sa matinding init gaya ng mga magsasaka, mangingisda, jeepney drivers at mga vendor. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Nabawasan na mga motoristang iligal na dumadaan sa EDSA busway. Batay sa pinakahuling datos mula sa Metropolitan Manila Development Authority, ay lampas sa 200 ang ibinaba ng mga nahuling pasaway na motorista kung ikukumpara o pagkukumparahin ng datos mula unang linggo ng Enero at unang linggo nitong Marso. Ang kabuuan ng mga bilang na yan, alamin sa report na ito. Nababawasan na ang mga pasaway na motoristang dumadaan sa EDSA Carousel na para lamang sa mga pampublikong bus, responding emergency vehicles at ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Batay sa datos na inilabas ng Metropolitan Manila Development Authority, 16 na hindi otorisadong motorista lamang ang naitalang gumamit ng EDSA busway noong unang linggo ng Marso mula sa 277 sa unang linggo ng Enero. Sa kabuuang bilang na 1,051 namang sasakyang nahuli sa unang quarter ng 2024, motorcycle riders ang pinakamarami sa mga violators. 738 sa nabanggit na bilang ay motor, 205 kotse, 29 van, 21 taxi at 13 ang iba pang uri ng sasakyan. Ayon sa MMDA, bunga ito ng mas istriktong pagpapatupad ng polisiya sa busway na para lang sa mga commuter. Ibinida ng ahensya na paraan ng EDSA busway system para mahikayat ang publikong gumamit ng pampublikong sasakyan dahil sa maikling travel time mula Caloocan City hanggang sa lungsod ng Parañaque at vice versa. Nabatid na ngayong araw, isinasagawa ang town hall meeting para sa traffic concerns na pinangunahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtalakay sa isyu ng trapiko sa Metro Manila. Ang mga pinakahuling balita, tutukan natin sa live report ni Leth Narciso. Leth? Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng mass transit system para maibsan ang traffic congestion sa bansa, partikular sa Metro Manila. Sa kanyang talumpati sa traffic summit sa San Juan City, aminado ang Pangulo na wala talagang solusyon sa traffic kung hindi lilipat sa mass transit. Ito anya ang dahilan kaya sinimula ng ilang proyekto tulad ng subway at iba pa. Paliwanag ni Pangulong Marcos, kapag may mass transit, pati ang mayayaman ay hindi nasasakay ng kanilang pribadong sasakyan, kundi sa tren na, gaya sa ibang bansa. Binanggit din ng Presidente ang kahalagahan ng pagpapabilis ng biyahe ng mass transit para mas tangkilikin pa ito ng mga pasahero. Nagdodoble kayo din anya ang gobyerno para mapabilis ang iba't ibang proyekto na may kinalaman sa transportasyon. Itinunto ni Pangulong Marcos na dahil sa matinding traffic, higit 4 na bilyong piso ang nawawala kada araw sa Metro Manila. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Leth Narciso. Sa mundo ng volleyball, isang nail-biting match ang natunghayan ng Smart Araneta crowd matapos ang 5-set thriller sa pagitan ng De La Salle Lady Spikers at UE Lady Warriors. Sa kabila nito, nakuha pa rin ng defending champions ang panalo kahit hindi pa nakapaglalaro ang star player nito na si Angel Canino. Ang naging laro tutukan sa report na ito. Tough match ang natunghayan sa pagitan ng DLSU Lady Spikers at UE Lady Warriors kung saan nagwagi ang tough base squad sa isang 5-set thriller.
Dikdik ang laban ang naipakita ng dalawang kupunan sa first set pa lang with 25-23. Ngunit pagdating sa second set, bumawi ang UE with 21-25. Naging back and forth ang laro matapos muling makuha ng Lady Spikers ang advantage sa third set with 25-17 at napasakamay naman ng Lady Warriors ang fourth canto at close 22-25. Sa decider fifth set, nakapagtala ang Lasal ng 7-2 run. Bagamat nakahabol pa ang Recto Spikers para mapaliit sa isang lamang, kasunod ng attack mula kay Cassie Dongallo, agad itong sinagot ni Sivan Lapot ng isang cross-cut kill, re-extending their lead to 2. With 14-12 in the late game, tuluyan ang ibinigay ni Julia Coronel ang hard-earned victory sa Lady Spikers, finishing the game at 15-12. Pinangunahan ni Thea Gagati ang defending champions with 22 points on 17 attacks, 3 blocks and 2 digs, habang di nagpahuli sa scoring si Lapot with 21 markers. Ito na ang ikalawang laro na naipanalo ng DLSU sa kabila ng absence ng top star nito na si Angel Canino dahil sa undisclosed injury. Sa aking pagbabalik, muling nakuha ng South Carolina ang US Women's NCAA title at nakapagtala pa ng record-breaking viewership. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito mga balitang dapat niyong abangan. Kibuloy hindi nagtatago, nasa Pilipinas pa rin ayon sa kanyang legal counsel. Political provision sa Chacha, tinabla sa RBH 6 sa Senado. Sa MBC TV Sports South Carolina, muling nakuha ang US Women's NCAA title, nakapagtala ng record-breaking viewership. At sa Showbiz Spotted, Regine Velasquez, aminadong hindi pa niya panahon para maging national artist. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Iginiit ng kampo ng religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy na hindi siya nagtatago. Sa panayam ng DZRH, kinumpirma ni Attorney Israelito Torion na nasa Pilipinas pa si Kibuloy. Ayon sa legal counsel ng pastor, bago pa man ilabas ang warrant of arrest ng Kongreso at Davao Court, ay nagkaroon na sila ng strategy. Dagdag pa ni Torion, maghaharap sila ng motion to quash warrant of arrest. Bukas yan, dahil hindi umano valid ang pagpapaaresto kay Kibuloy. I can confirm na dito pa siya sa Pilipinas. Pero kung saan talaga yan, di ko ma-check kung saan talaga. So, pero nagsisik pa rin ho siya sa inyo ng legal advice sa attorney as to what to do? Through representatives po. Through representatives. Yes po. Hindi kayo nagkakausap? Even by phone? Lately, after nung na-issue kasi yung warrant of arrest ng ng Senado, hindi na kami nagkausap personally po. Yun po ang totoo. Tinabla sa resolution of both houses number 6 sa Senado ang political revision sa charter change. Paglilinaw ni Senate President Juan Miguel Zubiri, matagal nang napag-usapan na lilimitahan lamang sa economic provisions ang Chacha, kasabay ng mariing pagtutol ng taong bayan dito na umabot na sa 88% batay sa inilabas na datos ng Pulse Asia Survey. Narito ang ulat ni Raymond Dadpaas. Tablado sa liderato ng Senado ang isinusulong na isama ang mga political provisions sa pinag-uusapang charter change o Chacha. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, malinaw sa resolution of both houses number 6 na limitado lang sa mga economic provisions ng ating saligang batas ang gusto nilang baguhin. Aminado ito na malaki ang epekto sa kanilang mga senador. Ang Pulse Asia Survey na nagsasabing 88% ng ating mga kababayan ay ayaw sa Chacha. Sabi ni Zubiri, economic provisions nga lang ang gusto nilang mabago ay marami na sa ating mga kababayan ng tutol. Giit ng Senate President, kailangan maging practical sila dito dahil kung isasama nilang mga political provisions ay baka hindi rin maaprubahan pagdating sa plebisito at masasayang lang ang kanilang pagod at perang gagastusin sa mga hearings. Kailangan nilang magdahan-dahan sa pagtalakay sa Chacha dahil sa resulta ng survey na ito. Ganun pa man ay kasado pa rin ang isasagawa nilang hearing sa labas ng Metro Manila.
isa sa Baguio, sa Cebu at sa Cagayan de Oro upang ma-validate ang resulta ng survey na mas marami sa ating mga kababayan ang ayaw sa tsa-tsa. Pagkatapos nito ay nasa chairman ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments na si Senador Juan Edgardo Sanyangara ang desisyon kung tapusin na ang mga hearings at ihanda ang committee report. Wala po kami pinag-uusapan ng political provisions. Ayon na nga ng taon, 9 out of 10 ng ating mga kababayan. Oh, that's 88% at only 8% ang gusto nga ng charter change. Economic nga lang yan. Ano kaya kung may political pa? Baka zero na ang susuporta dyan. So, napakatindi. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Adpaas. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, muling tiniyak ng Commission on Elections sa pagkakaroon ng transparency sa darating na 2025 midterm elections. Pagbida ni COMELEC Chairperson George Garcia, may mga inihanda silang counter-checking measures, maging mga paraan para mas mapadali ang pagbasa ng election returns. Ang mga detalye tutukan sa report ni Kyle Bulyas. Muling tiniyak ni Commission on Election Chairman George Garcia na hindi magkakaroon ng manipulasyon sa transmission ng boto para sa 2025 midterm elections. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Garcia na marami silang nilagay na pamamaraan para i-countercheck ang bilang ng mga boto. Sa mismong presinto, meron pong initial na 8 election returns na ipiprint ang machine. At yung pong isa sa mga election returns ay ipapaskil sa labas ng presinto. Pagkatapos po, Sir Anthony, Sir Jerry, may yung pong resibo na piniprint ng makina may QR code, yung pong NAMFREL at PPCRB ay magkakaroon ng paraan para po makuha nila yung QR code at initially na andun po sa QR code ang lahat ng results. Bukod dito, makikita rin anya ng botante ang kanyang mga binoto sa screen ng makina pagkatapos niyang ihulog ang kanyang balota. Paliwanag pa ni Garcia, hindi nadadaan sa transparency server ang bilang ng mga boto. Madali na rin anyang maikukumpara ang mga resulta dahil sabay-sabay nang makatatanggap ng kopya ng election returns ang COMELEC, NAMFREL, PPCRV, Majority at Minority Party at maging ang mga media server. Matatandaang inisyuhan na ng COMELEC ng Notice of Award ang joint venture na I1 Resources Incorporated and Ardent Networks para sa electronic transmission ng botohan na siya namang lalagdaan sa araw ng bukas. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Sama-sama tayo, Pilipino. Hinimok ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation na si Secretary Larry Gadon ang Philippine Drug Enforcement Agency na kasuhan na ang mga nagpapakalat ng fake document laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Paliwanag nito, hindi sapat ang simpleng pagtanggi ng ahensya sa malisyoso at mapanirang paratang sa Pangulo, kaya marapat na managot ang mga taong nagpasimula ng eskandalong ito. Ang buong detalye ihatid ni Val Gonzalez. Hindi sapat ang simpleng paglalabas lamang ng pagtanggi ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na peke ang dokumento na nagsasabing subject ng isang operasyon si PBBM noong 2014. Ito ang inihayag ngayon ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon, kasunod ng patuloy pa ring pagkalat ng naturang papeles sa social media. Sa isang pulong balitaan sa Quezon City, iginiit ni Secretary Gadon na walang ibang dapat na gawin ng PDEA kundi ang idaan na ito sa legal na proseso at ito ay ang pagsasampa ng kaukulang kaso. Dahil dito'y gumawa na ng hakbang ang kalihim sa pamamagitan ng pagliham sa PDEA na gawin na ang paghahain ng kaso laban sa mga taong nasa likod ng pagpapakalat ng peking dokumento. Sa kanyang liham, iginiit ni Gadon na sinisira ng peking dokumento ang reputasyon ng Pangulo ng Bansa dulot ng maling mga impormasyon na isinusubo sa publiko. Aniya, sa sandaling magpatuloy at hindi naparusahan ang ganitong gawain ng mga peddlers of fake news, ay maring maapektuhan dito ang tiwala at kumpiyansa ng publiko sa Anti-Illegal Drugs Agency ng bansa. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino. Magandang tanghali Pilipinas at isang Eid Mubarak para sa mga kapatid nating Muslim. Para po sa ating ulat panahon ngayong Eid al-Fitr, April 10, 2024. Magdadala pa rin ng mainit at generally fair weather sa buong bansa ang easterlies, pero hindi pa rin inaalis ang posibilidad ng isolated rains at localized thunderstorms.
Sa extreme northern Luzon, partikular sa Batanes, ay may namataan pong mga kaulapan na dulot ng frontal system o banggaan ng mainit at malamig na hangin na kasalukuyang umiihip malapit sa bansang Japan. Gayunpaman, patuloy pa rin ang mainit at maalinsangang panahon sa nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas. Dito nga po sa Metro Manila, maglalaro ang temperatura mula 24 to 34 degrees Celsius, habang 26 to 33 degrees Celsius naman sa Metro Cebu. Sa Mindanao naman, may mga tsansa pa rin po ng pulu-pulong pag-ulan, kaya magbaon ng payong bilang pananggas sa araw at ulan, habang posible namang pumalo sa 35 degrees Celsius ang maximum temperature sa Metro Davao. Samantala, ligtas po na makakapamalaot ang mga kababayan nating mangingisda sa mga baybayin ng bansa, liban na lang po sa Batanes, kung saan may katamtaman hanggang sa matataas na alon dahil pa rin sa frontal system. Para naman sa ating heat index warning ngayong araw, tulad po kahapon, mainit at delikadong 44 degrees Celsius pa rin ang init factor na mararamdaman sa Dagupan City sa Pangasinan. Kaya naman po magbaon pa rin po ng payong and as always, stay hydrated. Lulubog naman ang araw mamayang 6:09 ng gabi. At yan ang mga pinakuling balita sa lagay ng panahon ngayong Eid al-Fitr. Para po sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sumugod ang grupo ng mga militante sa Japanese Embassy sa lungsod ng Pasay bilang pagtutol sa planong pagtatayo ng planta ng natural o ng liquefied natural gas sa bansa. Pag-alma ni Leody de Guzman, presidente ng Partido Lakas ng Masa, maliban sa may mas mataas itong toxic levels kumpara sa natural fuel, bubulabugin umano nito ang biodiversity sa Isla Verde sa Batangas. Magbabalita si Noche Cacas. Sumugod sa Japan Embassy sa Pasay City ang may halos 50 ralyesta na tumututol sa pagtatayo ng liquefied natural gas sa Pilipinas. Ayon kay Leody de Guzman, presidente ng Partido Lakas ng Masa, kaisa siya sa panawagan ng grupong Center for Energy, Ecology and Development upang tutulan ang liquefied natural gas na makakasira umano sa kalikasan. Tinukoy ni de Guzman ang Isla Verde kung saan ang pinakasentro umano ng biodiversity sa buong mundo. Bubulabugin umano ng planta ng LNG ang biodiversity kung saan nariyan ang mga halaman, yamang dagat at iba pa. Mas matindi pa daw ang toxic at mas mataas ng 85% ang LNG kumpara sa natural fuel. Nais daw ng grupo itigil ang pagtatayo ng planta na una umanong sinabi ng Japan na sila ay tatalima sa renewable gas energy. Matapos ang ilang minutong programa ng grupo, kusa ring nilisan ang bisinidad ng Japan Embassy. Para sa MBC TV Network News, ako si Noche Cacas, sama-sama tayo Pilipino. Umugong sa social media ang panawagan para maging national artist for music si Regine Velasquez. Pero ang binansagang Asia Songbird, sinabing hindi pa niya ito panahon sa ngayon at mayroon pa anyang mas qualified sa kanya. Ang mga iminungkahi ng mga awit para maging pambansang alagad ng sining, alamin sa Showbiz Report na ito. Bagamat thankful at na-appreciate ni Asia Songbird Regine Velasquez ang panawagang mapabilang siya sa listahan ng mga national artist ng bansa, naging matapat ang mga awit nang sabihing hindi pa niya ito panahon. Sa ni Regine, sa tingin niya ay marami pa raw veteranong artist na mas qualified sa kanya para sa naturang pagkilala. Gaya na lang daw ng binansagang Asia's Queen of Songs na si Pilita Corrales at ang King of Philippine Christmas Carols na si Jose Marichan na kanyang iminungkahi para maging pambansang alagad ng sining. Hangad din ng Songbird na kilalanin bilang national artist ang mga maituturing ng veterano sa kanilang larangan habang buhay pa ang mga ito. Mga gunita na umugong ang panawagang kilalanin bilang alagad ng sining si Regine Velasquez matapos ang Billboard Philippines Women in Music Awards kung saan ginawaran ito ng Powerhouse Award para sa kanyang halos 4 na dekadang kontribusyon sa Original Filipino Music o OPM. Ilan sa mga huling hinirang ng Malacanang bilang national artist ng bansa base sa rekomendasyon ng National Commission for Culture and the Arts ay ang aktres na si Nora Honor.
screenwriter na si Ricky Lee, gayon din ang yumaong direktor na si Marilu Diaz-Abaya sa larangan ng pelikula at yumaong actor-director na si Tony Mabesa para naman sa teatro. At yan ang MBC TV Network News. Ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Narito naman ang mga balitang dapat nyo pang abangan. Department of Health gagamit na ng iba't ibang klase pa ng bakuna laban sa pertussis. Bike rider patay sa pamamaril sa Iloilo City. Sa MBC TV Sports, South Carolina, muling nakuha ang US Women's NCAA title, nakapagtala ng record-breaking viewership. At sa experts' opinion, mga paraan para makaiwas sa tinatawag na retroactive jealousy. Alamin lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Ipinag-utos na ni Health Secretary Ted Herbosa ang paggamit ng ibang opsyon para maagapan ang pinangangambahang kakulangan sa pertussis vaccines. Kabilang dito ang paggamit ng ibang klase ng bakuna na diphtheria tetanus pertussis o DTP vaccines. Ginawa ni Herbosa ang kautusan habang hinihintay ang pagdating ng 3 milyong doses ng pentavalent o 5-in-1 vaccines na binili ng kagawaran. Sinabi ng Health Department na may stock pa rin naman ng pentavalent at Tdap vaccines sa lokal na merkado na hawak ng pribadong sektor. Puro bata na wala pang 5 taong gulang ang 54 na namatay sa whooping cough o pertussis sa Pilipinas ngayong taon. Ayon kay Health Assistant Secretary at Spokesperson Albert Domingo, 77% ng kabuuang 1,112 kaso ng pertussis ang below 5 years old. 4% lamang sa mga kaso ng sakit ang nasa 20 taong gulang pataas. Patuloy namang tumataas ang pertussis cases sa 5 rehiyon kabilang ng Eastern Visayas, Cagayan Valley, Caraga, Central Luzon at Cordillera Administrative Region. Nagpabot ng 150 million pesos si Pangulong Bongbong Marcos sa Veterans Memorial Medical Center para sa procurement ng magnetic resonance imaging o MRI machine ng ospital. Ayon sa presidente, ito ay bilang pagkilala sa mga sakripisyo ng mga veterano sa digmaan at ng mga retiradong opisyal ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ngayong Philippine Veterans Week. Pakinggan natin ang aking ulat. Nagbigay ng donasyon na nagkakahalaga ng 150 million pesos si Pangulong Bongbong Marcos sa Veterans Memorial Medical Center para ito sa procurement ng magnetic resonance imaging o MRI machine ng Renal Dialysis Center ng ospital. Ito ay bilang pagkilala at pagbibigay pugay ng Pangulo sa mga naging sakripisyo para sa bayan ng Filipino War veterans at ang mga retiradong personnel ng Armed Forces of the Philippines. Ang Department of National Defense ang nag-request ng 150 million pesos na pondo para sa procurement ng Tesla MRI machine. Nakausap din ng Pangulo ang mga opisyal ng ospital para talakayin ang operations at mandato nito, kabilang na ang mga hakbang para sa pagkakaroon ng mas maayos na mga pasilidad. Samantala, higit 200 pasyente ang nabibigyan ng serbisyo ng dialysis center nito, kabilang na ang World War II veterans at mga retired military personnel at kanilang mga dependent. Nakakatanggap ang mga veterano ng libreng serbisyo gaya ng mga gamot. Pinagpaplanuhan naman ng ospital na magkaroon na rin ng kidney transplantation center sa susunod na 3 hanggang 5 taon. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Patay sa pamamaril ang isang e-bike rider sa lungsod ng Iloilo. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa mga probinsya. Hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Dead on the spot ang 48 anyos na e-bike driver ng barili ng kanyang kabarangay sa distrito ng Molo, Iloilo City. Kinilalang biktima kay Zaldimer Heliega habang suspect si Gerardo Supia.
Pauwi na si Hiliega matapos na ihatid ang kanyang misis na sidewalk vendor sa pwesto nito nang tinambagan ng sospek at binaril malapit lang sa kanilang barangay hall. Tinamaan sa dibdib at ulo ang biktima. 7 empty shells ang na-recover sa crime scene. Ayon naman kay punong barangay John Villanueva, parehong nakulong noon dahil sa illegal drugs sina Hiliega at Sophia, ngunit nakalabas dahil sa plea bargaining agreement. Ngunit hindi alam ni Villanueva kung ano ang away ng dalawa. Patuloy pa na pinaghahanap si Sophia na tumakas matapos ang krimen. Para sa MBC TV Network News, ito si Grace Bravo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nasa kustodiya ngayon ng Dasol Police Station at naharap sa patong-patong na kaso ang suspek na kinilalang si Janjan Valdez Elaida, 23 anyos, binata at residente ng poblasyon Dasol matapos itong maaresto sa PNP checkpoint. Sa ulat ni OIC Chief of Police Captain Simeon de la Cruz Jr., nagsasagawa ng checkpoint ang kanyang mga tauhan bandang alas 6 kagabi sa highway ng Barangay Pital nang masita ang suspek sakay ng motorsiklo na walang may pakitang lisensya at rehistro ng motorsiklo. Nang i-body search, nasamsam ditong 2 plastic sachet ng pinatuyong dahon ng marijuana na may timbang na 14 na gramo at may street drug price na 1,680 pesos at isang granada na nakalagay sa kanyang sling bag. Pagdating sa impili ng pulisya, nabatid na ang motorsiklong gamit ng suspek ay nakaw pa na pagmamayari ng isang Rolando Guillermo ng Barangay Bobonot, Dasol. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Mayroong 3 positibo na kaso ng pertussis sa lungsod ng Bacolod. Ayon kay Dr. Grace Tan, Medical Coordinator of Emerging and Re-Emerging Infectious Disease ng Bacolod City Health Office. 4 na mga samples ang naipadala sa RITM, isa rito ang negatibo at 3 ang positibo. Dagdag pa ni Tan, ang mga nagpositibo sa sakit ay ang 3 buwan na pababa at residente ng Barangay Takuling, Barangay Tangob at Barangay Villamonte. Sa 3 nagpositibo, 2 ang nakalabas na sa ospital at 1 ang nasa ospital sa ngayon. Sa ngayon, 13 pang ipinadala ng Bacolod City Health Office na mga specimen sa RITM at pending pa ang resulta. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Davao. Pinori ni City Director Police Colonel Richard Badang ang mga kalalakihan at kababaihan ng Davao City Police Office na nagbigay ng kanilang buong makakaya upang mapanatili ang pinakamataas na posisyon sa Unit Performance Rating o Upper para sa Marso 2024 sa buong Davao Region. Ang mensahe ni Colonel Badang na ang pangako sa tungkulin, dedikasyon at pagsusumikap ay nagpapakita ng yung taos-pusong dedikasyon sa serbisyo publiko na nagresulta sa kahangahangang tagumpay na ito na lubos na kinilala. Gayon din ang patuloy na suporta ng lokal na pamahalaan ng Davao at ang aktibong partisipasyon ng komunidad ay naging dahilan upang makamit ang tagumpay na ito. Dagdag pa ni Colonel Badang na ang sama-samang pagsisikap ay nagbibigay daan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa Davao City na nagbibigay ng kasiguruhan at ligtas na tirahan para sa lahat ng Davaoeños. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming relasyon na ang nasira ng dahil sa selos at isa na nga riyan ang pagkakaroon ng selos sa mga naging past relationship ng iyong partner o ang tinatawag na retroactive jealousy. Kung ano ang retroactive jealousy at paraan para maiwasan ito, alamin sa Expert Opinion Report ni Rovic Manuel. Mga paraan para makaiwas sa tinatawag na retroactive jealousy, alamin. Normal na sa isang mag-couple o magkasintahan ang makaramdam ng selos na nagiging dahilan pa nga ng mga hiwalayan. Karaniwang dahilan niyan ay kung may third party o kung may ibang taong involved sa inyong relasyon. Selos din sa mga material na bagay, minsan ay sa kaibigan at iba pa. Pero paano naman kung ang pinagseselosan ay patungkol sa past relationship ng iyong partner? Nako, mahirap yan dahil ito raw ang tinatawag na retroactive jealousy o ang pagseselo sa mga naging past relationship ng iyong partner. Ayon kay Emily Cook, isang family therapist,
Ilan sa mga senyales na ikaw ay nakararanas nito ay ang pagkakaroon ng insecurities o ang pagkukumpara mo ng iyong sarili sa mga nating naging nobyo o nobya ng iyong partner. Isa pa ay ang pagkakaroon ng matinding interes, palaging pangungulit at pagtatanong para lang malaman mo ang background ng exes ng iyong kasintahan. Kaya naman narito ang ilang mga payo ni Patrick Chitham, isang clinical psychologist, kung paano nga ba may iwasan ang pagkakaroon ng retroactive jealousy. Una, dapat matutuhan na tanggapin ang ating mga sarili at isipin kung ang mga sasabihin at iisipin mo ba ay makatutulong o makabubuti ba ng inyong relasyon. Pangalawa, ugaliing ilagay rin natin ang ating mga posisyon sa iba. Kung gaano mo kagustong maging successful ang inyong relasyon, isipin mo na gayon din ang kagustuhan ng iyong partner, kaya't wag laging pangunahan ng mga bagay na wala tayong kontrol. Panghuli at ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon sa inyong magpartner. Ika nga nila, communication is the key, kaya't ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon at pag-intindi sa isa't isa ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ang pagkakaroon nito, lalo na sa mga nakaraan na tapos na. Kaya move forward and go for the better para tumibay ang inyong relasyon. Sa mundo ng basketball, nakuha ng South Carolina ang ikatlo nitong titulo sa US Women's NCAA Championship matapos talunin ang University of Iowa sa finals. Ang laro, nakapagtala pa ng record-breaking na viewers. Tutukan yan sa aking report. Muling nasungkit ng University of South Carolina Gamecocks ang kanilang ikatlong US Women's NCAA title, beating fellow top-seed rival na University of Iowa Hawkeyes with 87-75 final score. Sa first quarter, isang strong start ang ipinakita ng Hawkeyes sa pangunguna ng kanilang star player na si Caitlin Clark, scoring 18 points sa pagsisimula pa lang ng laban. Pero sa kabila nito, nagmistulang no match pa rin ang kupunan sa ipinamalas na teamwork ng South Carolina. 4 na players kasi nito ang nakapagtala ng double-digit score. Kabilang narito ang 19 points mula sa freshman na si Tessa Johnson at 15 points and 17 rebounds mula sa MVP ni si Camila Cardoso. At maliban sa muling pagkuha ng defending champs sa titulo, isang historic event pa ang naitala sa finals dahil nakakuha ito ng nasa 18.9 million viewers ayon sa pagtataya ng ESPN at umabot pa ang peak ng viewers sa 24.1 million. Dahil dito, may tuturing ng most watched women's college basketball game ang tapatan ng dalawang kupunan at ikalawa sa most watched non-Olympic women's sporting event sa US. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, Sama-sama Tayo, Pilipino. Balik sa inyo, Edniel, Pam. Yan ako mga nakalap naming balita ngayong Idil Fitr, pagbati para sa mga kababayan nating Muslim. Ito po, si Edniel Porrusa. At ito naman si Pamela Adriano. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Huwebes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino.